Hindi pwedeng arestuhin si BP Sara. Yan po yung caption. No? BP Sara cannot be arrested. Kasi ako, medyo kinakabahan ako eh. Biruin mo yan, Vice President, i-issuehan ng warrant of arrest. Mamaya, dadalhin sa pulis, magmamagsyat. Hindi pwede yun. Parang, sobra na yun. So ito si Attorney Anthony Lodal Bibista ay isang matinik international lawyer ito. Prosecutors of DOJ through National Prosecution Service have filed an information for grave threats. Yan na. And then lawyers responded with a motion to quash, arguing that the criminal case cannot presently proceed against an incumbent impeachable officer. Take note of that, impeachable officers. Yeah. Totoo, walang immunity ang Vice President. Hindi katulad ng Presidente na immune siya from suit habang nakaupo. Kaya lang, maganda, mayroon ng desisyon ang Supreme Court, jurisprudence, na ang mga impeachable officer ay may limited immunity. Okay. What the Constitution says, Article 11, Section 2, expressly includes the Vice President among the officers who may be removed through impeachment and conviction. Article 11, Section 3, gives the House the exclusive power to initiate. So, tungkol sa impeachment ito, kaya ongoing yung kanyang impeachment trial. The Supreme Court has already spoken. The most directly relevant authority today is Duterte versus House of Representatives. July 25, 2025, Sara Duterte's own case. The Supreme Court, yung pagbasura ba ng pagbasura ng Supreme Court yung impeachment case ni BP Sara last year. The Supreme Court expressly recognized, ito yung wording sa decision ng Supreme Court, limited procedural immunity for impeachable public officers. Ulitin ko, limited procedural immunity for impeachable public officers. It explained that impeachable officers enjoy a degree of immunity while in office. The court cited Office of the Ombudsman versus Court of Appeals and Mojica and repeated the rule that an impeachable officer cannot be criminally prosecuted for the same offenses which constitute grounds for impeachment while the officer continues in office. The same case, the same grounds. Ang grounds nila doon sa impeachment is grave threats. Ang basihan dito sa criminal complaint is grave threats din. So, same offense. Hindi pwede yun. Okay? Mojica and Gonzales. Ito, jurisprudence nito. In Mojica, the Supreme Court stated that the rule barring criminal prosecution of an impeachable officer for the offenses constituting grounds for impeachment applies while the officer continues in office. Earlier in Raul M. Gonzales, the court recognized that an impeachable constitutional officer cannot be subjected during incumbency to a proceeding that would effectively bypass the constitutional process of impeachment. Wow! May pag-asa. The case should be dismissed, not held in abeyance. If the regional trial court finds that the constitutional bar applies, the present information should be quashed and the case dismissed outright. The case should not be merely held in abeyance to see whether Duterte will eventually be removed from office. If the court has no present authority to proceed against her because of her constitutional status,
The present information should not simply remain dormant on the court docket. The court must resolve the motion to quash on its merits. If the constitutional protection applies, the court should quash the information and dismiss the present case. Wow. Last explanation, impeachment comes first. Sara Duterte is the incumbent vice president and an impeachable officer under the Constitution. So, kaya, unahin muna nila yung impeachment trial and let the impeachment court rule on it, yung boboto. Ang ginawa nila kasi pinagsabay eh. The same nga kaso, yun ang ground sa impeachment trial, the same nga kaso, yun din ang isinampas sa criminal case. Ano ba yan? Mabuti na lang at meron palang mga jurisprudence na bawal yan. So, good luck po sa ating VP Sara. Sana magdesisyon ang RTC na i-quash o i-dismiss na ang kaso laban sa kanya. Yung silent po yung law. Hindi po nila nalinaw kasi hindi po nila naisip na darating po ang panahon na i-impeach yung Vice President. Darating po yung panahon na dalawasin ko po ang kaso sa Vice President. Alam po ninyo, kaya nga po sinabi na impeachable sila, hindi sila pwedeng matanggal sa pwesto kung sila po ay hindi idadaan sa impeachment. Pag nakulong po yung isang tao, isa po sa penalty ng pagkakakulong, tatanggalin siya pag napatunayan nagkasala, kasong kriminal, may pagkakakulong, tatanggalin po siya automatic pag siya po ay nahatulan na guilty. Tatanggalin po siya sa kanyang posisyon sa gobyerno. Eh di malalabag na po. Kaya nga po, ang compromise po dyan, pwede lang po, nakalimutan ko na kung kanino ko na sagap to eh. Basta isa sa mga retired Chief Justice, pwede mo lang sampahan ng kaso ang isang impeachable official ng hindi kriminal. Yung walang pagkakulong, yung multa lang. Bakit? Kasi po nakalagay sa Constitution, impeachable officials ay matatanggal mo lang sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Ngayon, kung ang parusa po ng isang criminal case ay pagkakatanggal sa pwesto, kasi po pag kayo po ay guilty sa kasong kriminal, bukod po sa makukulong kayo, tatanggalin kayo sa pwesto. Bakit? Para saan pa yung impeachment? Di po ba? Bakit po inisa-isa na etong mga taong to ay idadaan mo sa impeachment bago mo siya matanggal sa pwesto? Pwede mo palang kasuhan at ang parusa sa kaso na yan ay pagkatanggal sa pwesto, pwede na siyang hindi idaan sa impeachment. Kung po pwede po yun. Yun nga po yung katwiran kung bakit hindi po pwedeng kasuhan ng kasong kriminal ang mga impeachable officials. At lahat po to, ang mangyayari po niyan, dahil matataas po silang opisyal, dapat hindi po sila inaabala sa mga ganyan. Importante po eh. Wala na pong gagawin tong, kunwari, ang hilig po magkaso nitong gobyerno na to eh. Tignan nyo na lang sa Brave 14. Ilan po ang nagkaso sa mga yan? Kinasuhan ni Trillanes, kinasuhan ng mga tulpo, kinasuhan ng kung sino-sino. Lahat na nabanggit nila, nagkakaso. Kita nyo po, mayat-maya po, mayat-maya nagpepiansa, mayat-maya umaatin ng hearing, mayat-maya. Mas marami pa pong atin nila ng hearing kaysa sa press conference nila eh.